Hallelujah. Amen. So, welcome po sa Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. At sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook Live and sa YouTube channel po natin, hello po sa inyo and isa rin pong maligaya at mapagpalang Pasko sa inyo po lahat. Amen. Praise the Lord. Yeah. So, today is December, kamay na naman ako ngayon, 17. December 17, 2023. At ito na po ang ikatlong linggo, third Sunday of the month of December 2023. And next Sunday po ay ang ating Christmas party. Amen. So again, I am reminding everyone na ang service po natin next Sunday ay sa umaga. Amen. 9 a.m. po tayo kasi po baka sa hapon nga po kayo pumunta at wala na pong tao dito dahil tapos po yung ating party. Amen. Praise God. So, hope to see you next Sunday morning po for our Christmas party and special Christmas celebration ng Amazing Grace Church. Amen. So, ngayon naman po ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng Book of Numbers. Pakilabas na po ang inyong mga Bible sa chapter 14. Ayan. But before we start, pwede po bang kamustahin nyo yung mga katabi? Kamustahan na kapatid? Hinihina na pa rin ako. Parang ako yung hinihina sa mga kapatid. Amen. Okay naman po. Praise God. Ayan. Amen. Let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Again, this is found in the book of Numbers, chapter 14. And our scripture verse is from verse 1 to verse 4. Yan. Let's start. 1, 2, 3, go. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagtulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Egypto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupain pinagdalhan sa ating iyaw at lihatin ang ating asawa't mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Egypto at mag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mamumuna sa kanilang pagpapay. So let us pray. O Heavenly Father, again, we are excited to know more about your word. We're excited to learn more from you, Father God. So Lord, by the power of your Holy Spirit, anoint each and every one of us and open our spiritual eyes para aming maunawaan at maintindihan ang nilalaman, Panginoon, ng iyong salita sa iyong banal na aklat. Specifically, ang nilalaman po ng Numbers chapter 14. Lord, speak to us in an audible and very clear voice, Father God. Kausapin mo po, hindi lamang po ako, kundi ang bawat isa sa amin. Lord, also rebuke us if you want to rebuke us, correct us if you want to correct us, Father God. I surrender, Father God, and leave the message to you. Ikaw na po ang magpaliwanag at magturo nito ng klaro-klaro sa aming lahat. Muli, ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong maupo. Amen. So, ito po ang ating mga naging topic sa Book of Numbers. Amen. And you know what? Na-realize ko sa Facebook memories na 1 year na po natin pinag-aaralan ang Book of Numbers. Kasi nung pinanood ko po yung introduction natin sa Book of Numbers, nakita ko yung background ko doon, may mga Christmas decoration. So, nung Book of Numbers introduction pala, last year, siguro December po yun, ay nag-start po tayo sa number series natin. And up to now, ay nasa Book of Numbers pa rin po tayo. And in fact, ito na po ang pang-18 na Sunday na Book of Numbers po ang ating pinag-aaralan. Amen. And hindi na po ako magtataka kasi ang Book of Numbers ay binubuo ng ilang chapter.
Ilang chapter po ang Book of Numbers? Tignan nyo natin yung sa pinakalas, bago Deuteronomy. 36, amen. Ganun po siya kahaba. Kung yung Exodus na more than 1 year din natin pinag-aralan, I believe it is composed of 40 chapters. And even yung Genesis na more than 1 year natin pinag-aralan, ay binubuo ng 50, amen, 50 chapters. At yung Leviticus, I believe it's composed of 26 or 27 po na chapters. Kaya talagang napakaganda na pag-aralan po ang lumang tipan, ang Old Testament, because mas lalo tayong natututo sa katotohanan patungkol sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Amen? You know what? Noong bata po ako or even no high school or college, parang nai-intimidate po ako pag pinag-aaralan ko po yung Old Testament. Or should I say, feeling ko po wala po akong karapatan na pag-aralan or basahin yung Old Testament kasi feeling ko yung mga nasa seminaryo o yung mga pari lang ang makakaunawa noon. Amen? Parang sa sobrang lalim noong mga salita sa lumang tipan, Old Testament, parang feeling ko hindi natin kaya bilang mga ordinaryong tao na unawain or maintindihan ang nilalaman nito. Amen? Subalit, ipinapakita sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos na kung talagang tatanggapin natin siya, ay bibigay niya ng banal na Espiritu, amen, ang Holy Spirit, na siya ating magiging tunay na tagapagturo para maunawaan natin ng buong-buo ang kanyang salita. Amen? Amen? And to tell you honestly, when we started, nung simulan po natin ang ating Old Testament series, akala ko po hindi na tayo matatapos sa Genesis. Parang feeling ko, siguro mga first chapters lang yan, tapos makapagod na tayo, babalik na naman tayo doon sa country na paiba-iba yung topic, na kung ano na lang yung maisipan natin, yun yung ituturo. So, nakikita ko po talaga yung pag-sustain, amen, yung pagsama sa atin ng Panginoon sa ginagawa natin ito, amen, sapagkat kung siya talaga ang kikilos, at ito ay ayon sa kanyang kalooban, ito ay magpapatuloy. Amen! Praise God! Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon kasi ako po mismo, pag binabalikan ko po yung ating mga previous episodes, na-amaze po ako kung paano po yun ipinapaliwanag ng ating Panginoon. At sa katunayan po, tayo po, ginagawa na po natin ito for 4 years. Amen? Kasi nagsimula po tayo taong 2020, nung pandemic. Amen? So, 2020, 21, 22, 23 years pa lang pala. Pero almost 4, kasi yung buong 2020 halos ay nakasilis na tayo noon. Yung buong 2020, first year yun, second year natin 2021, third year tayo noong 2022, at ngayon 2023, fourth year na po tayo sa college. Imagine niyo yun na parang 4 na taon na tayo sa kolehiyo na nag-aaral ng Old Testament. Di ba nakaka-uplift isipin na pag-graduate na tayo. Pag-graduate na tayo, tapos next year, tayo, ma-masteral na tayo. Amen, pang 5th year na. Tapos 7th year, then after na mag-doctorate na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen! Amen, praise God talaga. At napakahusay ng ating Panginoon. Amen. Yeah. So, pakilabas na po ang mga notebook nyo, ang notes ninyo, dahil again, para po tayo nasa classroom, at as much as possible ay nais ko po na isulat nyo lahat ng mga matututunan nyo sa mensaheng ito. And if possible, sana meron po tayong isang notebook lang na andoon lahat na napag-aaralan natin since Genesis. Even kasi baka nakahalo po sa notebook nyo yung mga pautang nyo or yung mga bill nyo sa bahay. Di ba kasi baka sumakit ang ulo nyo pag minabasa nyo yung... So, bagay si Lord, nag-lista din siya, di ba? Nililista na yung mga inihahandog ng mga Israelita. Amen? Amen. Praise God. Amen. At hanapin po natin si Jesus sa kwentong ito. Yan. So, thank you sa ating mga Sunday School teachers. Thank you so much for teaching our Sunday School children. Again, sa ating mga Sunday School kids, pwede na po tayong umakyat para sa inyong pag-aaral ng Bible sa taas. And sa lahat ng mga nasa taas, pwede pa po tayong bumaba because we still have vacant seats po dito sa baba. Ready na po tayo?
Amen. Pakitanong mo yung katabi mo, handa ka na ba kapatid na matuto? Amen. Or handa ka na ba kapatid na matulog? Saan ka po doon? Matuto or matulog? Amen. Masarap matulog kasi naka-aircon po tayo. Amen. Ayan. Praise God. So, ang Numbers chapter 14 ay continuation po siya ng Numbers chapter 13. Of course, amen? Question. Ano po ang nangyari last chapter or last Sunday sa chapter 13 ng Book of Numbers? Mayroon pong 12 Castilla or spy na pinadala ang mga Israelita sa Kanaan para tignan nila kung tunay na sagana ito sa lahat ng bagay at matataba ang lupa doon. Amen. At ano ang nakita nila? Amen. Nakita nga nila na totoo na sagana ang lupa at mayaman ito sa lahat ng bagay at concrete ang mga bahay o mga temple doon. Subalit, ano po ang nangyari? Natakot po sila dahil nakita nila na malalakas at malalaki ang mga taong nakatira doon na hindi nila kayang lusubin. Amen. Or talunin. Kaya, ano ang ipinamalita nila sa mga Israelites pagbalik nila after 40 days? Dahil 40 days po silang nag-spy sa Kanaan. Ano po? Ang sabi nung 10 spy, ano po ang kanilang sinabi? Bad news. Sabi nila, hindi natin sila kakayanin, kaya huwag na tayong tumuloy. Amen. So, sila po ay doubtful. Amen. Nagduda at napanghinaan ng loob na naisip nila hindi nila kaya talunin ang mga Canaanites at ang mga Amalekites na nakatira sa promised land. Amen. So, bakit mayroon pong dalawa sa 12 spy na naniwala na kaya nila itong talunin at kaya nilang labanan ang mga tao doon dahil kasama nila ang ating Panginoon. Sino po yun? Si Joshua and si Caleb. So si Joshua and Caleb ang nagpatotoo sa kanila na kaya nilang labanan. Amen. Ang mga taong iyon. Amen. Dahil nakita nila na mas malaki ang kanilang Diyos kumpara sa kanilang mga kalaban. Amen. They have seen the things according to the point of view or perspective ng ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil pinangako sa kanila ng Diyos na sa kanila ang lupa na yon at kapag pupuntahan nila yon or lulusubin nila yon ay matatalo nila ang mga nandoon. Amen. So parang hindi naniwala yung majority or yung 10 spy na kasama nila Joshua at Caleb. Amen. So dahil doon, verse 1, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Bakit? Dahil mas naniwala sila sa bad news nung 10 spy. Amen. So again, the verses na ating pinag-aaralan starting with verse 1, kaya sila nalulungkot dahil mas naniwala sila or mas nanaig yung bad news compared to sa good news or magandang balita na dala or hatid ni Joshua at Caleb. So nalungkot sila ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. At sila ay nagbulungan laban kina Moises at Aaron. At ito pa po ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Egypto o kaya sa ilang. Ang ilang ay ang disyerto or ang wilderness. Kaysa sa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa ating ni Yahweh at pihagin ang ating asawa at mga anak. Amen? Sapagkat ang kanilang kaisipan is that pagpupunta sila sa promised land, sila rin po ay mamamatay doon at tatalunin sila ng mga Canaanites. Amen? So, sinasabi nila na mas mabuti pang namatay na lang sila sa Egypt or even sa wilderness kaysa sa mamamatay sila pag lulusob sila doon sa promised land. Grabe no, parang nauna na yung
thought nila na mali. Dahil pag titignan natin yung perspective ni Lord, hindi ganon ang alam niyang mangyayari. Amen? Dahil sa perspective or point of view ng Panginoong Diyos, alam niya na kapag pupunta sila doon, mananalo sila. Dahil sinabi niya yung sa kanila, nasasamakan niya sila. Amen? Subalit, ang lagi nilang sila sabi, mabuti pang mamatay na lang tayo sa Ehipto. And spoiler, yung kanilang kagustuhan ay mangyayari. Kaya be careful with what you wish for, dahil maaaring ito ay mag-manifest or magkatotoo sa ating buhay, kahit na hindi ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sino po dito ang naka-experience or nakapagsabi sa kanyang sarili minsan na sana namatay na lang ako or sana mamatay na lang ako ngayon? Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Sino nagsabi na noon? Pakitaas ang kamay. Aminin ko, ako din po, ilang beses ko na po yung sinabi, sana mamatay na lang ako. Amen? Sana kunin na ako ni Lord. Amen? Di ba ganun po? Ang masasabi ko lang po sa inyo, mga kapatid, huwag po kayong excited. Amen? Huwag po tayong excited dahil sigurado mamamatay po tayong lahat. Amen? Dahil sigurado po or certain or sure po na mangyayari ang literal na physical death ng bawat isa sa atin. Hindi lang natin alam kung kailan. Pag naniniwala tayo na alam na yun ng Diyos kung kailan yun mangyayari. Amen? Kaya huwag nating pangunahan si Lord na ipanalangin o naisin na tayo ay mamatay na. Kasi baka magalit tayo sa mga Israelita na mamamatay talaga sila sa wilderness. Mamamatay talaga sila sa ilang at hindi sila makakapunta sa promised land. Dahil yun ang lagi nilang sinasabi, yun ang nasa mindset na nila. Ilang beses na po natin nabasa sa verses ng Exodus, Leviticus, Numbers, yung verse na yan, yung katagang yan, nasabi nila, mabuti na lang mamatay tayo sa Ehipto, mabuti pang mamatay na lang tayo sa Ilam. Kahit nung kakalabas pa lang nila sa Egypt, yan na yung bukang bibig nila. Amen? It's not the first time na narinig natin sa mga Israelites na gusto na nilang mas mamatay na lang sana kaysa sa nagpapatuloy sila sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? At sometimes, tayo po ay nakaka-relate doon. Dahil sa totoo lang, napapagod na rin naman talaga tayo minsan. Amen? Subalit alam natin na may plano ang Diyos sa atin. Kaya magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Amen? Kaya huwag kang excited mamatay. Kasi alam niyo po, naniniwala po ako na kaya buhay pa po tayo. Kasi hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Amen? Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin, may plano pa po siya at mayroon pa po siyang nais na ipagawa sa pamamagitan natin. Amen? Amen. Sabi nila, again, mabuti pa ay bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik or pagbalik. Amen. Kaya ang title po nito, message, sa Numbers chapter 14 ay The People Rebel or the Israelites Rebel. Amen. Ang rebel ay pag-aalsa. Amen. Or paglaban sa mga leader. Amen. So, ano po ang title nito sa Tagalog? Kasi ang paghimagsik. Amen. So, pwede rin pala pag-rebellion or rebel sa Tagalog ay paghimagsik. Amen. Tingnan niyo po palala na po ng palala yung ginagawa ng mga Israelites since na sila po ay nakaalis na sa Mount Sinai. Since na sinundan na nila yung pillar of cloud. Amen? Kasi naalala nyo, nung pagkarating nila sa first na nilipatan nila, ano po yung nangyari sa kwento? Sila po ay nag-complain. Amen? Kaya ang title ng message, The Complaining Heart. So nagre-reklamo pa lang sila, di ba? Kasi wala pagkain, or may pagkain naman, pero sila ay nagsasawa na. Amen? This time, sa Numbers 14, nung malaman nila na malalaking tao o malalakas ang kanilang lulusubin, sila ay natakot, nalungkot.
Kaya mas gusto na nilang mamatay. Kaya sila ay nagre-rebelde na pilitin ang mga Israelita na umalis na doon o bumalik na sa Egypt na huwag nang magpapatuloy sa Canaan or Promised Land. Amen? And mind you, mas grabe pa po ang mangyayari sa next na kwento dahil sa next kwento, mayroon na silang mga leader specifically na talagang mag-aalsa or makikimagsik laban kina Moises or sa mga leader na pinili ni God ng Israelites para pangunahan sila sa paglakbay papuntang Promised Land or sa Canaan. Amen. O, grabe nung nag-start lang sa simpleng pagrereklamo, pagkukomplain, hanggang sa nagre-rebelde na siya, hanggang sa meron na siyang specific na taong gagawa ng rebellion na ito. Papangalanan silang Korah yata yun, Dathan, and Abiram. If I'm not mistaken, kasi yun po ang title nung next na chapter sa chapter 16. Ayan. So ano po ang ginawa ni Moses? Sina Moses at Aaron ay nagpatira pa na nakita ng buong bayan. So, nakikita na naman po natin dito ang humility or ang pag-surrender na ni Moses at ni Aaron ng sitwasyong ito sa Diyos. Even dahil sila mismo hindi na nila ito kayang sagutin or kayang ipaliwanag or pilitin ang mga Israelita na magpatuloy sa Promised Land. Amen. Kaya, again, ang wisdom dito, if the people are rebelling against the will of God or sa kagustuhan ng Diyos sa kanilang buhay, ay isuko na po natin ito sa ating Panginoon. Amen? Example po nito, like for example, na nag-attend na kayo sa mga ganitong gawain, sa mga Christian fellowship, subalit, ang mga mahal sa buhay ay ayaw pa rin. Or pinipilit kayo na huwag umaten or huwag nang makinig ng salita ng Diyos o mag-aral ng salita ng Diyos, huwag na kayong lalaban. Amen? Do not argue. Isuko nyo na lang ito sa ating Panginoon. Amen? Kasi pag argue pa tayo or sasabat pa tayo sa kanila, baka mas lalo pa pong magkaroon ng gap. Amen? Or magkaroon ng hiduaan or ng alitan sa inyong mga kamag-anak or sa inyong pamilya. Amen? Dahil sa hinagpis, pinunit ni Joshua na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Amen? Hindi po ito first time sa Bible kasi normally ang mga Israelites kapag sila ay naghihinagpis or naalala niyo po si David nung namatay po yung anak niya or yung mga hari na napag-aralan natin, tinitorn nila yung gamit nila to show na they are ano ba yung anguish sa Tagalog? Ano pa yung bakter na naghihinagpis? Ano ba yun? Nagdadalamhati. Ayun. Nagdadalamhati. Like for example, kapag namatayan ka, or kapag nalulungkot ka, at hindi mo na kayang pigilan yung kalungkutan or paghinanagpis mo, mayroong way or physical act na ginagawa sila. Like for example, ito yung pupunit sila ng damit, amen. Kaya nga di ba pag after nila namang magdalamhati or maghinagpis, sila na ay mag-aayos. For example, yung namatay yung anak nila, di ba? Pag si David, nung nailibing na yung anak niya, then nag-upon na siya, nagbihis na siya ulit, nagpagupit na siya ulit, nagligo na siya ulit, amen. So, this is a way for them na ipakita yung kanilang suffering or pagdadalamhati. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Amen? In fact, gusto naman talaga ni Lord na ibigay sa kanila yung promised land. At sa katunayan, bago pa lang sila umalis sa Mount Sinai, bago pa lang sila muling mag-travel kasama nung Ark of the Covenant, amen, sinabihan na po sila na ibibigay sa kanila yung lupang ipinangako o yung promised land. Amen. In fact, ipinangako na yun sa tayong papuni na Abraham. Amen, na magiging sa kanila ang Canaan or ang promised land.
Ulitin ko po kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon. Amen. Na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. In other words, if alam ni Lord na it's best for us, definitely ibibigay niya yun. Amen. It's a gift, then ibibigay niya yun sa atin. Kagaya ng kaligtasan natin or kaligtasan natin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. He will give that because it's a gift. Amen? Pero, nasa sa atin po yun kung tatanggapin natin yung regalo yun. Amen? Kasi hindi naman po tayo pwedeng pilitin. Amen? Kung ayaw mo yung regalo mo yun ngayon, wala ding magagawa yung tao na nagbigay na ipilit na ibigay sa iyo yun. Amen? Naalala ko po yung napost sa Facebook yung bata na malungkot siya kasi ang natanggap niyang regalo sa Christmas party ay sabong panlaba. Di ba? Nakita niyo? Sabong panlaba, sabong panliguan, I believe may mga sabon pa na powder. Yung mga ganon. So, nakakalungkot lang. Again, that's a gift at binigay sa kanya. But, he has the option to reject that. Amen? Parang itong lupang pinangako ito, ipinangako na sa kanila yun na sila ang maninirahan doon at mag-e-enjoy nung saganang lupa na nandoon. So, palit ayaw nilang angkinin. Ayaw nilang kunin. So, ano pa ang magagawa ni Lord? O di ayaw mo, di wag mo. Diba? Pero kita niyo po, yun pa lang yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Although it's free, although it's a gift, although Jesus is the gift, is Christmas, regalo para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay ng hanggan, hindi ka po mapipili na tanggapin iyon. Kung ayaw mo po siyang tanggapin bilang Panginoon mo at tagapagligtas, then it's up to you. Amen? Amen po. Praise God. 9. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Again, sino po ang nagsasalita dito? Si Joshua and Caleb. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos, like yung mga Diyos-Diyosan, gano'n. Kaya huwag kayong matakot. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang matakot. Amen. Do not fear. That's why one of the major lessons na nakikita natin dito is do not fear. Dahil ang fear ay hindi galing sa ating Panginoon. Amen. Especially if it's so clear na yun ay ibinibigay na sa atin ni Lord. Amen. Huwag kang matakot. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian, amen, dyan sa ibabaw ng toldang tipanan. In other words, nag-intercede na po ulit si Lord sa commotion or sa gulong ito para again masettle once and for all ang kanilang sitwasyon. Itinanong ni Yahweh kay Moises, verse 11 na po tayo. Si Yahweh po ang nagtatanong dito. Nagsasalita po dito ay sino po? Si Yahweh or ang Diyos. Hanggang kailan ako hakamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. And I believe the Lord is referring especially doon sa mga miracle, yung mga 10 na salot na na-experience nila sa Egypt, kung saan naligtas sila or na-spare sila sa mga salot na yun. At ang naka-experience lang doon ay yung mga kalaban nilang Egyptian sa Egypt na nagpapahirap sa kanila. Amen! Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Padadalan ko sila ng salot at aalisin ng karapatan sa mana. Amen. Hinaylight ko po yung aalisin ng karapatan sa mana because I can see Jesus through the promised land. Amen? Because that promised land, yung Kanaan, is like an inheritance or mana na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Pero ang inheritance na ito, ang mana na ito ay para rin po siyang regalo na kailangan po ng acceptance, na kailangan natin tanggapin. Kasi kung
ang manang ito na para sa iyo na libre mo makukuha ay ayaw mong kunin o gusto mong i-reject, ay automatic hindi po yun mapapa sa iyo. Amen? At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa sa kanila. And again, sinabi na rin po ito ni Yahweh before kay Abraham. Kaya sometimes siguro ay parang hindi sila maniwala na mangyayari pa yun kasi napakinggan na nila yan na promise noon pa kay Abraham. Amen? Kaya ang nakikita ko po dito yung promise ni Lord na one day babalik siya. Na yung mga tao na papagod na silang maghintay, kailan ba darating si Lord? Akala ko magsi-second coming siya, bakit sinabi niya na yun noon kina Paul, amen, sa mga disciple niya na babalik siya, ang dami ng taong namatay, hindi pa siya dumarating, pagod na ako. Ayoko na maniwala sa kanya. Amen? Ganun po ang possibility na napapagod po tayo dahil may mga malalaking pangako ang Diyos na hinihintay natin na mangyari o gusto natin makita. Subalit marami na siyang ginagawang himala sa buhay natin na para sa atin, for example, specifically, pero hindi natin na-appreciate. Amen? Kasi what if kung darating nga talaga siya, ay patay ka na noon. Amen? Kasi napaka-special mo naman kung sa generation niya siya darating. E kung yung mga naunang generation na naghihintay sa kanya, hindi pa siya bumabalik, di ba? Eh napaka-iksi lang ng buhay ng tao sa mundo. Amen? Naniniwala kayo na napaka-iksi ng buhay? Amen? Sabi ko noon, pag 30 plus, 40 plus na yung tao, parang sulit na sulit niya na yung buhay niya. Pero hello, 26 na ako, parang piling ko cool na puno pa yung buhay natin sa loob. Parang maiksi lang, di ba? Kaya naisip ko ngayon, sino rin yung mga 60 years old pataas na? Magsabi ng senior kanila. Sino yung mga senior na dito? Amen. Palakpakan si Lord sa buhay ng mga senior na ito. Kasi they are so blessed na na-experience nila yung pagiging senior. Ang daming benefits. Amen. Hindi na sila kailangan pumila. Amen. May discount pa 20%. Praise God. Kung iisipin natin, parang napakahaba na ng 60 years nila, diba? Pero tanungin na natin yung mga seniors, may iksi ba or mahaba po ba yung 60 years ninyo sa lupa? May iksi po, diba? Parang ang iksi at feeling natin, bata pa din tayo. Parang hindi 60 years. 60 years pa. Lumagpas ka na lang 50. Grabe, no? Tapos, doon ko talaga nakikita. Habang tumatanda po ako, nare-realize ko na napaka-bilis lang ng existence natin sa mundo. Kaya kailangan talaga natin i-maximize yun para magpakamit kay Lord. Amen? Kasi sabi nga nila, we're just like a flower quickly fading. Amen, na napakabilis na, di ba yung bulaklak, kapag nag-bloom siya, after ilang days, patay na siya, di ba? Di na maisip pa yung buhay. Tayo 6 years, or abot pa ng 80 sa mundo. Amen, grabe. Praise the Lord. Ayan. Pagpatuloy po natin yung message. Sumagot si Moses. Malalaman ng Egyptyo or ng mga Egyptian ang gagawin niyong iyan. Alam pa naman nila ang Israel ay inilabas ninyo sa Egypto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga taga-iyon, ng mga Canaanites, na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Amen. In other words, alam na ng iba't ibang bansa na ang Diyos ng mga Israelita ay si Yahweh. Nagiging popular na sila, natatakot na yung mga ibang bansa kasi ang lahat ng pinupuntahan halos ng mga Israelitang ito ay kanilang natatalo. Dahil nga po, ang mga bansa noon ay may kanya-kanyang Diyos. Di ba nakita natin yung mga Diyos-Diyosan nila sa Egypt? Ang dami po. Amen, na para mga hayop, mga tipaklo, gano'n, di ba? Yung parang 10 plagues na na-experience natin. At pinapakita ni Yahweh sa lahat ng bansa na siya ang tunay na Diyos, na mga Israelita ang sumasampa o naniniwala sa tunay na Diyos, kaya pinapatnubayan niya ang mga ito. Amen. So alam din ng mga taga-Canaanites o ng Kanaan ng mga iyon na Israel ay pinapatnubayan ninyo.
Alam nila na kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at bayang ito ay inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw, haliging apoy kung gabi. Amen. Kasi as the Israelites travel, kasama na nila yung literal na presence ni God, which is yung pillar of cloud. Amen. At saan? Yun ang kagaling, di ba? Yun ay nagkagaling doon sa Ark of the Covenant, yung binubuhat nila. Kaya kung pag-aaralan natin yung mga susunod na kwento, dahil nakikita na nila ng ibang bansa na ang parang Diyos ng mga Israelita ay yung buhat-buhat nila, na Ark of the Covenant, na nakawin yun ng mga kalaban nila. Amen? In fact, yung mga ginagawa nilang tabernacle, yung pinapatayo nilang tent na andoon yung presence ni God, yun ay gustong lusubin o sirain ng mga ibang bansa. Amen? Dahil nung panahon nila, ang physical or actual na presensya ng Diyos ay nandoon sa mga gamit na yun or kagamitan iyon. Amen? Parang literal siya. And sad to say, hanggang ngayon ay na-apply yun na parang ang Diyos ay naikakahon siya or nailalagay siya sa isang bagay. Subalit ang Diyos natin ay Spirit. Amen? It's the Holy Spirit na hindi mo siya kayang ilagay sa isang lugar na lamang. Amen? Ayan. Kung lilipulin niyo sila, sasabihin ng lahat na nilipon ninyo ang Israel sa ilaw, sapagkat hindi niyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Nakikita niyo po dito yung argument ni Moses na, Lord, kapag mamamatay po sa wilderness ang mga Israelites, parang magiging negative po ang impression ng ibang bansa sa inyo. Kasi in a way, parang nilipon nyo pala kami sa isang lugar, tapos papatayin nyo lang din pala kami doon. Di parang pangit yan sa image nyo, God. Di ba nakikita nyo ngayon yung conversation nila na parang nagbibigay pa ng suggestion or ng argument na very logical ang si Moses sa Diyos. Subalit, for sure, alam na ni Lord yun. At nakita niya na. At kahit hindi ipaliwanag ni Moses, ay alam niyo ng Panginoon. Kung kaya't makikita natin na ang message na ito ay not really for God, kundi para kay Moses at sa mga Israelites, para ito ay kanilang ma-internalize or maisip. Amen? Amen. Praise God. Kasi sometimes, di ba Lord, sinabi mo na maibigin ka? Di ba Lord, sinabi mo na mapagkumbaba ka? Di ba Lord, sinabi mo na maunawain ka? Amen? Sino po ang tunay na nakakaisip na totoo yun? Si God ba o yung taong nagsasabi nun? Di ba tayo po na nagsasabi? Kasi we are being reminded na totoong mapagpatawad siya, totoong maibigin siya. Amen? Kaya kahit na sinasabi natin yun sa Diyos, na ina-argue natin yun sa Kanya, ang talagang tunay na nare-remind sa katangiang iyon ng Diyos ay walang iba kundi tayo po. Amen? Si Yahweh, ayan, sabi niya po, si Yahweh ay hindi madaling magalit. Si Yahweh ay makabagin at handang magpatawad. Amen? So again, parang in a way, nire-remind ni Moses si God about the nature and characteristics of God. But in fact, habang sinasabi niya ito po ay leksyon or reminder kay Moses mismo at sa kanilang mga Israelites na nakakalimutan na nila na ang Diyos na kasama nila ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Amen? Subalit hindi niya ipinapagwalang bahala ang kasamaan. Amen? Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Amen. And we talk about that, the generational curse. And praise God because once natanggapin na natin si Jesus, ay putol or tapos na po ang curses po ng mga yan. Amen. Na hindi na po yan. Ang kasalanan ng mga naunang ninuno natin ay hindi na, wala na pong effect sa atin kapag tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus at siya ay ating tunay na tatanggapin bilang Panginoong Diyos at Tagapagligtas. Amen. Kaya wag na wag po tayong magpapa-lead lang sa kalaban na nire-remind niya po tayo ulit about these curses
about these generational curses. Amen? Because we are freed from the sins of our ascendants or ating mga ninuno. Amen? Amen. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto. Sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Amen. Again, sa totoo lang, ang nare-remind po dito about the nature and characteristics of God is the one uttering these prayers. Sino po ang nagpipray po dito? Si Moses. Amen. Kaya napakaganda na sabihin natin kay Lord yung mga pangako niya dahil habang sinasambit natin yun sa Diyos, ang tunay na napapaalalahanan ay walang iba kundi tayo po mismo. Amen. Amen. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Nakikita nyo na naman dito yung time and shadow ni Jesus kay Moses, na dahil sa paghingi niya ng kapatawaran para sa kanila, napapatawad din po ang mga nagkakasala laban sa Diyos. Amen. Ngunit ito ang tandaan mo. Hanggang ako'y buhay at nalulukban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi na makakapasok sa lupaing ipinangako ko at sa inyong mga ninuno. So this is now the sad news. Dahil ni-reject po nila ang Kanaan, dahil ayaw na po nilang tumuloy, dahil napag-desisyonan na po nilang wag nang angkinin or i-claim ang lupang ipinangako, then definitely that rejection means hindi na ito ibibigay sa iyo dahil ayaw mo nga. Amen? Kaya nga again, sinasabi ko sa inyo, ang Kanaan ay parang si Jesus na ibinibigay sa atin ni Lord, pero kung ayaw mo siyang tanggapin, it's your choice. Amen? And in this world, in this life, ang chance lang natin na tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay kailan? Ulitin ko po, ang pagkakataon or ang chance lang natin na tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay hanggang kailan? Hanggang tayo po ay buhay. Amen! Amen! Pakisabi nyo ako sa katabi nyo, ang pagkakataon mo lamang na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay habang ikaw ay buhay. And after that, judgment. Kaya sabi nga po sa Bible, wala na tayong magagawa kung sa kanyang buhay ang hindi niya tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas dahil ang option niya ay tapos na. Kagaya po nung nangyari sa kwentong ito, tapos na po yung option nila to decide whether pupush through sila or pagpapatuloy nila yung pagpunta sa Kanaan or not. Amen? Dahil nag-decide na po si God dito na okay dahil ayaw nila, hindi sila makakapasok doon at mamamatay silang lahat dito sa wilderness. Amen? At ang sinasabi niyang nakakita ng mga himala ay ang generation ng mga Egyptian, ang Israelites na nanggaling sa Egypt, na nakawitness ng mga miracle doon ni God. Lahat po sila ay mamamatay na daw po sa ilang, sa wilderness, at hindi na po sila makakapunta sa Promised Land dahil ang makakapunta na lamang doon ay si Joshua at Caleb at ang kanilang mga generation at yung mga anak-anak ng ibang tribe na sinilang na po dito sa wilderness, yung bagong generation na po. Amen? Kaya sa last part ng Numbers, magkakaroon na po na naman ng bagong census. Ililista na naman yung mga ages 20 pataas dahil yun ang magiging bagong generation na pupunta sa Promised Land. Kaya ang buong libro ng Deuteronomy ay uulitin lang ni Moses ulit doon yung mga laws na pinag-aralan natin sa Leviticus. Amen? Kasi nga, namatay na yung mga unang pinangakuan ng Promised Land
Dahil ayaw nga nila, kaya hindi sila mapupunta doon, sila ay mamamatay. Kaya dapat alam yun nung mga bagong generation na pupunta sa Egypt. Amen. In other words, Egypt, Kanaan. Okay? In other words, ang pupunta sa promised land ay yung mga bagong generation na hindi nila na-witness yung mga miracle na ginawa ni Lord sa Egypt. Grabe, no? Kasi it will now take them 40 years na nasa ilang lang sila, paikot-ikot bago sila makakapunta ng promised land. Amen? Paano naging 40 years? Dahil tutumbasan ng Panginoon ng isang taon ang bawat isang araw na pinag-spy nila sa Kanaan. Amen? Ilang araw bang nag-spy ang mga espiya sa Kanaan? 40 days. At ang magiging kapalit doon ay 1 year for every day, kaya magiging 40 years sila na nasa wilderness bago sila makakapunta ng Kanaan. Grabe na yung, andun na yun, ipupunta na lang sila doon sa kabila. Lulusupin na lang nila. Grabe nung atak na nga si Joshua and Caleb na lumuso. Kasi nga naniniwala sila na matatalo nila yun. Pero nadamay sila sa desisyon ng majority. Amen? Hindi sila tuloy lumuso. Tinata ni Lord yung opportunity for them to seize or to get their mana, the inheritance, the promised land. Tingnan niyo po paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit, si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan. Kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. So, babalik naman sila sa Red Sea. Eh, di ba doon sila nang galing para makapunta ng Mount Sinai? So, babalik kaya sabing paikot-ikot sila. Kasi aatras na naman sila papalayo ng Kanaan. Lumikit kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. Kasi nga nakaantamay na sa kanila yung mga taong lulusubin nila. Na sana ay matatalo nila kung tutumuloy sila o nag-decide sila na pumunta at i-claim yung Kanaan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Amen. Grabe, no? So talagang si Lord, nalulungkot siya pag tayo po ay nagrereklamo, kapag tayo po ay nagsisipag-alsa o lumalaban sa mga kalooban niya o hindi natin sinusunod yung gusto niyang gawin natin. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ulitin ko po habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ano ba yung gustong mangyari ng mga Israelites? Mamatay sila. Mamatay sila sa ilang. Kung ano, tignan nyo, yung gusto nyo pala yung mangyayari, mamamatay kayo dito. Kasi ayaw nyo palang tungkulin na lamang sa Kanaan. Dito na lang kayo mamatay. Gusto nyo dito kayo mamatay. Naigas nyo yung humor dito sa kwentong ito. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Kaya nga po sa mga gusto na pong mamatay dito ay ano po tayo? Relax lang po yung mga labi nyo, yung mga dila nyo, kasi baka biglang mangyari po yan. Amen! Kasi may power po sa ating tongue. Amen! May power po sa ating mga declaration. Pag sinasabi mong aasenso ka. Amen! Pag sinasabi mo mapagkatagumpayan mo ito. Amen! Kaya lang kapag may sakit ka, tapos pag sinasabi mo, ay may sakit ako, hindi ko ito kaya, mamamatay na ako, ay mamamatay ka talaga. Amen! Di ba napapansin nyo, yung mga may sakit na mas lalo nilang pinipili yung sakit, sila yung nangihina, at mas lalo hindi tuloy sila makahinga, hindi sila makakain, nasasad na sila, pumapayat sila. Amen. Pero kung kahit may sakit siya, pero yung mindset niya ay mapagkatagumpayan ko to. Amen. Gagaling ako, babalik ako sa normal kong gawain. Makakapag-serve ulit ako kay Lord. Ito sila yung mas lumalakas. Amen.
Kasi may kapangyarihan nga po ang ating mga dila, ang mga lumalabas sa ating bibig. Amen? Kasi scientifically proven, napatunayan na po yung scientifically na kung ano po yung iniisip natin ay nangyayari po sa atin. Amen? Kung ano po yung mindset mo ay nagmamanifest po yun sa katawan mo or sa buhay mo. Kaya ako sinasabi mo, ay na-high blood na ako, ay napapampitig na ako, ay nagkakasakit na ako. Ay possible po talaga mangyari yung mga kapatid. Amen. Kaya i-reject niyo po in Jesus' name. Amen. I am healed by the blood of Jesus. Amen. Amen. Ayan, 29. Sabi ulit, again, sabi ni God, dahil yun ang gusto nyo mangyari, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang. Amen, di sila makakapunta sa promised land. Sa mga kabilang sa census, di ba, before natin i-start yung numbers ng census, di ba, yung mga ages 20 pataas, tas nagkaroon ng leader, yung bawat tribe. Sa mga kabilang sa census, grabe no, nakakalungkot pag nailista ka pala sa census, no first na nalista na lang yun, kasi ibig sabihin hindi ka pala makakapunta sa promised land. So, blessed pa pala doon yung mga below 20 years old, yung mga kapapanganak pa lang, kasi wala pa sila sa listahan. Alam niyo po yung census, di ba nagsisensus po sila sa mundo, yung tignan mo sino yung mga nakatira dyan, nasa barangay, talaga ng sticker yung bahay nyo, kasi na-census na kayo. Para malaman po ilan ang population ng bawat barangay, for example. So, pag nailagay na daw pala doon sa census, nung una, ay mamamatay ka sa ilang. Except, of course, yung family ni Joshua at ni Caleb. Ayan. Sa mga kabilang sa census, sa mga tuwid ay yung mula sa 20 taon pataas. So yung mga time na nag-first census, below 20, ay makakapunta pa sa promised land. Amen. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko maliban kay Caleb na anak ni Jephune at si Joshua na anak ni Nun. Grabe no? Sana all kamag-anak na may Joshua. Siguro nung time na to, sana all kamag-anak na lang ni Caleb, no? Kakalungkot. Ayan. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Amen. Kasi ang paniniwala nila, pag lulusob sila doon, matatalo sila. Pero ang katotohanan, hindi. Mananalo po sila kasi nakasama po nila ang Diyos. At pinapagawa nga po yun sa kanila ni Lord. Amen. Na i-claim na nila yung promise sa kanila ni Lord. Imagine, instead na makukuha mo na sana ngayon yung pangako, dahil ayaw mo, humabang patuloy yung buhay nila ng 40 years, nadamay patuloy yung mga bagong generation. Amen! Kasi dito ko nakita sa kwento na to, grabe ang bilis lang para sana nung paglalakbay nila, na para sana sila sa Kanaan, in the span of even 1 year lang, kung naniwala sila kay Joshua at Caleb, pero dahil nag-doubt sila, mas naniwala sila doon sa 10 na nagbigay ng bad news, hindi tuloy nila na-claim yung pangako. Amen! Hindi na nga nila na-claim, mamamatay pa sila sa wilderness. Amen. Kaya nga, alam niyo, nagtataka ako, bakit ang tagal-tagal nila sa ilang, 40 years sila doon, malapit lang naman po yung promised land doon sa Mount Sinai. Amen, halos nasa sa puwet o sa dulo lang po yun ng Israel. Hindi po yung gano'n kalayo that it will not take you even a year para makarating po doon. Kasi naalala niyo po, galing na talaga sila doon, tapos pumunta sila ng Egypt. Yung wala naman po isang taon yung nilakbay po nila para makapunta doon, diba? Yung unang 70 na kamag-anak ni Jacob o ni Israel na lumipat ng Egypt. So nakikita nyo na ngayon kung bakit ang tagal nila sa wilderness 40 years, kasi ayaw pala nila pumunta sa promised land. At gusto na lang nila mamatay sa ilang. At dahil gusto nila mamatay sa ilang, o dinamatay sila sa ilang. Ayan. Ang mga anak ninyo ay magpapalapoy-lapoy rito sa loob ng 40 taon. Hanggang hindi kayo namamatay lahat. Grabe mo. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsasampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo, yung 40 days na nag-spy sila sa Kanaan, sa lupaing iyon, ay tutumbasan ko ng 40 taon na paghihirap.
upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahong ito. So grabe no, kaya na kanina sa prayer ko, Lord, patawarin niyo kami kung may mga bagay kami nagagawa na hindi niyo po kinalulugdan or ikinasasama po ng inyong loob. Kasi sa kwentong ito, makikita natin na may mga action talaga ang mga tao na it saddens the Lord. Amen. Na hindi natutuwa si Lord sa mga desisyon natin, kaya tayo din po ang nagsasuffer doon. Amen. Ako si Yahweh ay may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Amen. Malapit na po tayo matapos. Verse 26. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat o ng bad news na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamagitan ng salot. In other words, yung 10 spy na hindi naniwala ay namatay. Grabe kung hindi na sila nagpahirapan ng 4 years, namatay na sila agad. Namatay na sila. Alas hindi na sila nagpaliboy, laboy-laboy pa sa wilderness. Ayan. Pero of course, hindi namatay si Joshua at si Caleb. Grabe mo. So, ipinakita talaga ni Lord yung kanyang kalawalhatian. Sino ba naman ang hindi matatakot kung yung mga nagbigay ng bad news ay makikita mo ng bangkay? Amen! Yung mga kontrabida, ayan, namatay, nakita niyo po yung kanilang mga bangkay. Sa picture, nakabalot pa ng tela. Ayan. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila ay nag-iyakan. So, try to put yourself sa situation na ito na nakikita nyo ngayon yung mga nagbigay ng bad news na namatay. Ano po ang sumunod na nangyari? Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol at sinabi nila, pupunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Nakikita niyo ninyo. Bigla nagbago na yung ihip ng hangin. Pupunta na daw sila kasi nga, ay, tatakot araw. Yung mga tayo 40 years kang mamamatay sa wilderness. Kasi totoo pa lang yung sinasabi ni Joshua at Caleb. Kasi hindi sila namatay, di ba? Diba naman sila nagkasabi ng totoo. Tara, lusog na tayo ngayon din. I-claim na natin yung ibinibigay na promise lang ni Lord para sa atin. Tinanggap namin kami ay nagkasala. Ngunit, makinig po tayo, sinabi ni Moises, bakit ninyo sinuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa niyong iyan? Huwag na kayong tumuloy. Sapagkat kung tumuloy kayo, malulupig na kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi na kayo sasamahan ni Yahweh. Nakita niyo dito, tapos na yung option nila na lumusog na kasama nila si Yahweh. At meron ng judgment. Tapos nung nakita nila yung judgment, gusto na nila ang sundin yung pinapagawa ni Lord. Pero tapos na. Tapos na po yung opportunity nila to say yes. Kaya nga po na ihahalin tulad natin ito sa kamatayan, na habang buhay pa po tayo, meron pa po tayong chance na magpunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan para tanggapin at maniwala kay Jesus. Amen? Kasi kapag namatay ka, hindi mo tinanggap si Jesus, sa impyerno ka mapupunta. At alam mo, hindi ka pa maniwala na para talagang langit at impyerno. Amen? Tapos pag namatay ka, napunta ka sa hell at nakita mo na si Jesus kasama ng mga nasa langit. Ay Lord, naniniwala na pala ako. Tatanggapin na pala kita, ayaw ko na dito sa impyerno. Pwede ba yun? Di ba may kwentong ganun sa laging pinaganda yung kapag mga lamay, yung the rich man and Lazarus, na yung hindi tumanggap na mayaman kay Jesus, siya ay namatay, napunta sa impyerno. Tapos gusto niya na ma-save. Kaya sinasabi niya na, sabihan mo yung mga kamag-anak ko na totoo pala itong impyerno, na totoo pala si Jesus, tanggapin na nila si Lord. Amen?
So, in other words, meron din palang hangganan yung ating opportunity or chances. Amen? Na mga ipinapangako ni Lord sa atin. Ang mga Amalekita at Cananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. Question, tanong mo yung kapatid mo, kapatid, nakakasunod ka pa ba? Kapatid, nakikinig ka pa ba? Kasi tinitinan ko makalaspat ko na message. Kaya pa, nakakasunod po tayo sa kwento. Alam ko, nantok na po kayo. Baka naiwan na din po kayo dun sa promise na kasama po kayo sa 40 years na mapupunta sa winter. Kasi, amen. Ayan. Tignan niyo po Wilarningan na po sila na huwag na po silang tutuloy kasi nga po hindi na nila kasama si Yahweh. At tapos na yung chance nila na mag-decide kung pupunta sila. Amen? Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaban ng tipan. Ayan. Kasi di ba pag aalis sila, dapat kasama nila yung kaban ng tipan. Tapos kapag aalis sila, dapat aalis din yung pillar of cloud. Itong mga to, pumunta na sila ng Kanaan kahit hindi umalis o pumunta doon yung presensya ng Diyos. Amen. Kahit wala sa kanila ang kaban ng tipan at hindi nila kasama si Moses. So anong nangyari? Sinalakay nga sila ng mga Amalekita or Amalekites at ng mga Canaanites o ng Cananeo na naninirahan sa kabululan. Yun po yung malapit po sa Promised Land. Tinalo sila ng mga ito at tinugi sila hanggang sa Horma. Kaya yung mga nag-tent na pumunta na po sa Promised Land kahit na po tapos na po at hindi na po sila pinapaputalo ni Lord, yung mga yun din po ay namatay at natalo po sila ng mga Canaanites, natalo po sila ng mga Amalekites. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, may panunoorin lang po tayong short na video clip. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa tanong na ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan si Jesus sa kwento ito. Amen. Ayan. Nag-bless po tayo sa message. Nag-get yung kwento. Ang ganda po praise God. At ang dami pong wisdom. Naniniwala po kung marami po kayong na-realize na maaaring naisip nyo o natutunan nyo pero ako hindi ko po na nakita. So, patuloy po natin ang video po na ito. Stories of the Bible. Joshua and Caleb. This is Joshua, and this is Caleb. Joshua and Caleb were some of the Israelites who followed Moses out of Egypt into the wilderness to find the land that God had promised them. Come on! Sometime after that, God told Moses to send out men to explore the promised land, which was called the land of Canaan. So Moses sent the leader from each of the 12 tribes of Israel, and Joshua and Caleb were among them. Moses told them to go see what the land was like and find out if the people living there were strong or weak. He told them to bring back a report of all they found. Yeah, let's do it! So the 12 men went and explored. While they were there, they found that the land was very good for crops. Well, I'm ready. They found a single cluster of grapes that took 2 men to carry. Let's go! After 40 days, they returned to Moses and showed them the fruit they found. They said it was a land flowing with milk and honey, and that it was a good land. But they also said that the people living there were powerful, and that their cities were strong. They even saw giants there. But Caleb said, "Let's go at once to take the land. We can certainly conquer it." Come on! But the other men who were with him disagreed and spread the bad report all throughout the Israelite camp. This made the Israelites cry all through the night. They told Moses and Aaron that they wished they had died in Egypt or in the wilderness and asked for a new leader who would take them back to Egypt. Moses and Aaron fell face down on the ground. Joshua and Caleb tore their clothing.
Joshua and Caleb told the people, "The land we traveled through and explored is a wonderful land. And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into the land and give it to us. Do not rebel against the Lord, and don't be afraid of the people of the land. They have no protection, but the Lord is with us. Don't be afraid of them." But all the Israelites talked about hurting Joshua and Caleb. Then God's presence appeared to the Israelites, and God spoke to Moses. He was very angry at the Israelites and said to Moses, "Will they never believe me, even after all the miraculous signs I have done among them?" God said that He would make a new nation for Moses, and that the Israelites would be no more. But Moses asked God to forgive the people, and God said He would, but that the people would wander in the wilderness for 40 years, and none of the people would enter the promised land except for Joshua and Caleb. The people did wander for 40 years. Moses died and Joshua became the new leader of the Israelites. Time came for Joshua to lead the Israelites into the promised land that Joshua and Caleb had scouted many years before. Joshua led the people, including Caleb, into the promised land, for God was with him wherever he went. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So ngayon nakikita niyo na po yung nangyari. Na sana pala kung naniwala sila kay Joshua and Caleb, nandun na pala sila agad sa promised land at wala na yung 40 years nila sa wilderness. At kung wala sana yung 40 years nila sa wilderness, hindi na sana masyadong mahaba yung Old Testament. Amen. Kasi wala na sana yung Deuteronomy. Amen. Kasi yung Book of Deuteronomy, ang kwento naman doon kung ano ang nangyayari sa mga Israelites sa loob ng 40 years habang sila ay hindi makapasok sa Promised Land. Kasi yung Deuteronomy na po ang last na libro ng Torah. Nalala niyo po yung Torah, yung first 5 books ng Old Testament. Ano po yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pang-last na po yung Deuteronomy. Kasi after ng Deuteronomy, ay Book of Joshua na po. Amen. Na si Joshua na po yung leader nila na mamumuna papunta sa Promised Land. Amen. Grabe nga, sana tapos na tayo sa Numbers. Wala lang Deuteronomy after natin sa Book of Numbers. Pero, for sure, may reason din sila kung bakit inalaw niyo na mangyari. Amen. So ano ang natutunan mo sa kwento? Amen. Number 1, of course, do not fear. Amen. Huwag kang matakot. Yung sabi mo sa katabi mo. Amen. Huwag ka din matakot sa mga aswang. Amen. Wala silang kapangyarihan laban sa atin. Sabi po dito, don't let fear hold you back in doing God's will or God's plan for you. Amen. Huwag mong hayaan na ang takot mo ang pumigil sa iyo na gawin ang kalooban o ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil maraming pangako ang Diyos sa buhay natin na hindi nangyayari, hindi agad natutupad dahil mas nananaig yung takot sa ating mga puso. Kagaya nung nangyari sa kwento. Kung hindi sana sila natakot, doon na sila agad sana sa Promised Land. Amen? Next po, keep your faith in God. Napaka-importante po ng faith ng pananampalataya dito. Kasi alam ko po, habang tayo po ay buhay, matitest po yung ating faith. Kung totoo ba yung mga sinasabi ni Lord sa atin. Amen? Lalo na po kung hindi po tayo nakapagnubayan ng salita ng Panginoon, baka po ang boses po ng kalaban ang mas masunod o mapakinggan natin. Amen? Dahil marami din pong ginagawa ang kalaban para i-test tayo or para sirain yung mga pinapangako sa atin ng Diyos. And number 3, believe. Amen? Maniwala po tayo in what the Lord is telling you to do. So, maniwala ka. Sabi mo sa iyong katabi? Amen. So, para po malaman po natin kung ano ang mga ipinapagawa sa atin ng Diyos. Ano po ang gagawin natin? Magbabad po tayo sa Kanyang salita. Mag-aral po tayo ng mga verses sa Bible. Kasi po, kung tayo po ay
familiar sa mga promises ni Lord sa Bible, sigurado hindi po tayo maluloko ng mga wisdom ng mundong ito. Amen? Kung alam po natin ang katotohanan na sinasabi po sa Bible, hindi po tayo basta-basta matitinag sa mga ipinapagawa po ng Diyos sa atin. Amen? Say for example, alam natin na pinapagawa ni Lord na ipalaganap natin o ipakilala natin siya sa ating mga mahal sa buhay. Subalit sinasabi ng ibang tao, unang mundo sa iyo na hindi mo yan kaya kasi mahihain ka. Amen. Hindi mo yan kaya dahil hindi ka magaling magsalita. Amen. Nakikita niyo po na hindi po galing kay Lord na sabihin na hindi mo yan kaya. Amen. Kung naniniwala ka sa Diyos, alam mo na kapag ito ay para sa ikaluwalhati ng pangalan ng Diyos, ikaw ay sasamahan niya. Amen. Kaya for this 3 lesson, nasaan po si Jesus sa kwento? Ulitin ko lang po yung kanina. Number 1, do not fear. Number 2, keep your faith in God. And number 3, believe. Maniwala po tayo sa sinasabi ng Diyos na gagawin natin. And in those lessons, where is Jesus in the story? Again, Jesus is like Joshua and Caleb who have faith and believe in what God, the Lord had told them. Amen? Noong last Sunday, nakita natin ulit si Joshua and Caleb kay Jesus. Bakit? Dahil nga po nakita nila ang perspective ng sitwasyon sa perspective po ng Diyos. Amen? They have seen the things or situation according sa point of view ni Lord. Amen? Nakita nila na mas malaki ang Diyos na kasama nila kaysa sa kalaban nila. Amen? Na dapat hindi natin ikinukumpara ang mga problema natin sa sarili nating kakayanan or personal strength natin, but rather, let's compare this problem sa kung gaano kalaki ang ating Diyos na buhay na sinasamba. Amen? And another major lesson na gusto ko po na matutunan natin or wag natin kalimutan sa story na to is that your time to accept Jesus is now that you are still alive. Naniniwala po tayo na ang panahon mo para tanggapin si Jesus ay ngayon na ikaw ay buhay pa. Bakit? Because once you die, kapag ikaw po ay namatay na, there is no more chance for you to receive eternal life. Amen? It is very biblical and doctrinal po ito sa lahat ng mga Christian churches na naniniwala po kay Jesus that sabi nga po sa Hebrews 9:27, life muna, then after that ay death and judgment po. Amen. So again, sabay-sabay po natin basahin. Your time to accept Jesus is now that you are still alive. Because once you die, there's no more chance to receive eternal life. Kagaya po ng kanilang story na binigyan po sila ng chance para i-claim yung Kanaan or promised land. Pero hindi po nila ito tinanggap. Ni-reject po nila. Kaya hindi po ito napasa kanila. Amen? And with that, where is Jesus in the story? Jesus is like Canaan, which is the promised land that you have to take and accept before it's too late. Amen? Si Jesus ay kagaya daw po ng Canaan, ng promised land. Si Jesus ay kagaya ng lupang ipinangako na kailangan mong tanggapin, kailangan mong i-accept bago pa mahuli ang lahat. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat and